Mahalaga to guys. Meron ako na-encounter. Actually, na-encounter ko na tong tanong na to. Madalas din. Meron akong kausap sa page na natatakot siyang umorder kasi baka may fake daw or baka may hindi legit na tea or hindi na legit na seller. Sabi niya, order ako soon. Pero wala naman fake nun bro. Sabi ko, may fake kaya wag kang bibili sa mga hindi mo kilalang legit na seller. Sabi ko, legit naman ako, don't worry. Ayan, kaya pala sabi niya, may nabasa kasi ako na magkaiba yung papel at packaging. I-define muna natin yung meaning ng fake. Yung fake, hindi naman ibig sabihin na fake is wala na siyang effect. Kasi may fake din na may effect naman talaga. Pero, kunyari 1 ml. Sa 1 ml na to, di ba ang nakalagay dito is 250 mg ang laman niya. May mga fake na, eto, gayang-gaya yung box, gayang-gaya yung laman. Pero yung laman niya, hindi siya 100% accurate na 250 mg. Yan. Ito, Vivron, tsaka yung Testoviron. Kailangan ma-aware tayo na meron talagang fake. Pero yung fake na yon, hindi mo siya masasabi sa kanyang packaging. Hindi mo malalaman dito sa leaflet at hindi mo rin malalaman dito sa kanyang pinaka-box packaging. Bakit? Ganito kasi yun guys. Seller ako since 2019 tapos nag-work din ako sa printing ng about 1 year. As in printing to ha, printing of documents and paiba-iba pa. Ngayon, itong dalawang to, sabi ko sa inyo kanina, hindi nyo mababasa dito yung pagka-legit ng isang Vivron or Testoviron. Bakit? Ito, aware sila dito, yung mga nag-work sa printing or may mga business na printing. Kasi, ito, piniprint lang to, tapos ika-cut na lang nila yan para maging maliliit na ganito. Hindi mo masasabi sa color at hindi mo rin masasabi sa font. Meron yan sila na nakasave na templates. Pero yung papel kasi, ito, marami kasing klase ng papel. So, meron lang silang papel na ginagamit. Ngayon, paano kung pinagtabi mo yung dalawang papel tapos hindi sila 100% same? Fake na ba? The answer po is no. Hindi agad fake pag magkaiba ng papel, magkaiba ng kulay, magkaiba ng kapal, at magkaiba ng size ng fonts. Sige, dun muna tayo sa papel. Yung papel kasi nito ay may tawag sa papel na to. Ngayon, hindi ito per batch ng Vivron or ng Testoviron. Ito yung ginagamit. Kasi, once na naubusan tong stock na to, kailangan pa rin nilang mag-produce. Gagamit sila ng pinakamalapit type and color of paper. Kaya, mapapansin mo, magkakaiba. Ako kasi chinecheck ko kasi nga naging issue na siya sa ibang tao. Ito kasi, paper lang din to siya. Certain kind of paper na makapal. May printing, may cutting para magkasya pag finold. Yan. Ngayon, itong mga box na to, galing lang din siya sa isang malaking papel. Meron talagang pagbabago. Pag pinagdikit mo yung iba't ibang batches of Vivron or Testoviron, pag pinagdikit-dikit mo, may pagbabago sa kulay ng mga nakasulat or nakadrawing dyan, may pagkakaiba din sa fonts. Syempre, ang pinaka-goal talaga dyan is dapat same. Same naman talaga kasi branding niya yun. Pero yung mga pagbabago na makikita nyo, yun ay dahil sa walang perfectong printer. Yun, tao nga walang perfecto, di ba? Printer pa kaya. Walang perfectong printer in a sense na yung pagtitimpla ng color ng printer is hindi siya laging 100%. Ganun siya. Possible, 99% same, 95% same. Yun, I hope na huwag kayong mag-alala pagka may nakita kayong kaiba. Ganun. Mag-alala lang siguro kayo kapag ang in-orderan nyo ay hindi nyo kilala. Ganun. I hope na clear natin today yung mga inconsistencies sa pag-print ng Testoviron and Vivron. Yun, sabi ko sa kanya, yung papel bro, tinatawag dyan na leaflet. Na leaflet, nagkakaiba talaga yan. Pero yung mismong box na may pagkakaiba talaga kada batch. Hindi po kasi perfect ang pagkakagawa o ang mga printers. Kaya mahirap malaman kung fake or hindi. Kaya kung bibili ka sa akin, huwag ka nang lilipat. Pero pwede ka naman lumipat kung legit naman talaga. Another thing, ngayon, itakil naman natin yung mga Vivron. Ito, yung mga Vivron na to, pag kinuha mo siya sa syringe, mapapansin mo hindi siya 1 ml. May kulang siya. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin po ba fake na agad? Hindi. Ang ibig sabihin lang nun, yung oil hindi siya umabot na 1 ml, pero yung content niya na kasama na testosterone sa kanya ay yun yung 250 milligrams. Okay, tandaan po natin na ang mahalaga ay milligrams, hindi ang ml. So, hindi rin siya nila ma-perfect na 1 ml yung laman ng Vivron. Pero yung Testoviron, umaabot naman siya ng 1 ml. Yun ay yung oil lamang niya. Pero yung laman niyang content na testosterone ay 250 mg. Okay bro, copy. O-order ako agad sa'yo pag mag-i-inject na ako. May Shopee account. Naku, wala po. Yun, anyways guys, bago ko replyan si bro, i-comment nyo yung mga questions nyo pa.